isa sa mga kwentista at staff ng Albay Provincial Library and Information Center. Narito ako ngayon upang magbahagi sa inyo ng isang kwento na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, may katanungan muna ako sa inyo mga bata. Mga bata, alam nyo ba kung saan galing ang polusyon? Sa basura ba? Tama! Sa usok naman ang mga sasakyan. Tama! Sa mga usok naman galing sa mga gusali. Tama! At dahil dyan, may kinalaman ito sa ating kwento na pinamagatang Ang Paghahanap sa Araw. Ito ay sinulat ni Shvei Liming at iginuhit naman ni Mia Subanaray. Hatid sa atin ang Let's Read ng The Asia Foundation. Tara! At simulan na natin. Nakatira si Shreypov malapit sa isang malaking pabrika ng goma. Ang araw ay tumigil sa pagliwanag malapit sa pabrika. Pumunta si Shreypov sa kapitan ng nayon. Nais kong gumawa ng lumilipad na makina upang mabisita ko ang araw at alamin kung bakit hindi na ito lumiliwanag. Ngunit, hindi pinakinggan ng kapitan si Shreypov. Hindi mo kayang lumipad patungo sa araw. Maliit ka pa, umuwi ka na lang. Pumunta si Shreypov sa tuktok ng bundok, malapit sa bayan at tiningnan ang madilim na lupain. Araw! Malakas niyang sigaw. Magtatagpo rin tayo sa madaling panahon. Pagkatapos, patagong pumasok si Shreypov sa imbaka ng pabrika upang maghanap ng mga materyales na gagamitin niya sa kanyang sasakyang nakakalipad. Nakakita siya ng turbina, isang kadena, kahoy at ilang tela. Pinagsikapan ng husto ni Shreypov na mabuo ang sasakyang nakakalipad. Natapos niya at saka hinila ito papunta sa tuktok na bundok at lumipad. Subalit nawalan ito ng kontrol at bumagsak sa puno. Hindi isinuko ni Shreypov ang kanyang pangarap, kaya ginawa niya ulit ang sasakyan. Narinig ng mga taga-nayon ang kanyang plano at sila ay dumating upang tulungan siya sa kanyang ikalawang paglipad. Kahit na ang kapitan ay humanga. Narito ang damit at helmet upang protektahan ka laban sa init. Ang araw ay sobrang init. Ipinadyak ni Shreypov ang kanyang sasakyan na tila isang bisikleta upang paganahin ang makina. Napangiti siya at nagsimula na siyang umangat at lampasan ang bundok. Nakakalipad na ako! Yay! Naglakbay si Shreypov hanggang marating ang araw. Kumusta araw? Bakit hindi ka na sumisikat sa aming nayon? Hinaharang kasi ng maruming hangin ang aking liwanag. Ganun ba? Salamat araw. Sasabihin ko ito sa lahat at magtutulong-tulong kami upang malutas ito. Maging mapalad sana kayo. Sana ay magkita tayong muli, sigaw ng araw habang lumilipad na pabalik sa mundo si Shreypov. Bumalik si Shreypov sa kanyang nayon at ibinahagi ang kanyang nalaman. Dapat nang matigil ang pagdumi ng hangin dahil sa usok na mula sa pabrika. Kung magtatanim tayo ng maraming puno, makakatulong ito sa paglinis ng hangin. Hindi nagtagal, sumikat muli ang araw sa nayon. Ang bawat isa ay nagpasalamat at ipinagmalaki si Shreypov. Sa ngayon, gumagawa muli si Shreypov ng panibagong sasakyang lumilipad. Handa na siya sa panibagong paglalakbay. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Kaya mga bata, katulad ng batang bida sa kwento, matuto tayo kung paano pangalagaan ang ating kapaligiran. Lalong-lalo na ang ating inang kalikasan, dahil ito ay ang ating tinitirahan. Muli, ako si Ate Joy na nag-iiwan ng kasabihan, maging maingat sa kalikasan para sa ating kinabukasan. Kaya huwag kakalimutan mag-follow, like and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na